Okay, ayan. So, good day guys. Ngayon, gagawin natin ang Lab 115, Practical Lab 115, also known as Building Web Server. So, sa Windows yon. So, kailangan nyo ng Windows Server 2019. So, ayan yung gamit ko ngayon. So, huwag nyo na lang pansin itong dalawang to. Tapos na yan yung reserve ko. Then, gagawa tayo ng panibago, which is yung tutorial ngayon. So, pag na-install nyo na yung Windows Server 2019, um, punta kayo sa settings. Ilang double check baka hindi pa naka-record. Naka-record. So, double check lang natin. Yan. So, i-clone natin yan. So, pangalan na natin siya DNS. So, bakit i-clone natin ng dalawang beses yan? Kasi yung isa sa DNS and then yung isa sa web server naman. Malalaman nyo mamaya yung sasabihin ko. And then, hindi pala ito yung clone. Wait lang. Discard changes. So, kuklone natin yan. Yan. So, ang pangalan niya is pangalan na lang natin ng DNS. And then, dito sa may part na to, pag VBox yung gamit nyo, um, generate yung MAC addresses. Pero pag VMware naman, I think automatic na yun na pag mag-duplicate ka, mag-clone ka. Pero paki-double check na rin din pag VMware yung gamit nyo. So, full clone, generate yung MAC address. So, ayun na. So, clone na natin. Maglo-loading yan. At mag-scroll muna tayo habang wala pa. So, ayun. Tapos na. And then, isa pa, mag-clone pa tayo ng isa. So, clone na ulit natin to. Pangalanan natin ng web. Full clone, tapos generate yung MAC addresses. Ganyan. Then, ayan. Yeah. Finish. So, bakit ginagamit natin yung sa generate yung MAC addresses? Kasi pag hindi nyo ginawa yun, magkaka-problema kayo dun sa later part ng pagpipingin yung dalawang machine. So, gawin na lang natin yung sa generate MAC address. Yan, so tapos na. And then, pag natapos na yung dalawang yun, pakialaman natin yung settings niya. Then, punta kayo ng expert mode. Ayan, sa network. Gawin natin siyang bridge. And then, sa promiscuous mode, allow all. And then, okay. Same is true doon sa web na clone natin. And then, network. And then, bridge. And then, promiscuous mode, allow all. Okay. So, tapos na yun sa part na yon. So, ang gagawin natin, ibubot lang natin silang dalawa. Sobrang bagal nito guys, legit. Sa case ko. Mabagal siya kasi. One processor and then 2 gig RAM lang yung inallocate ko sa kanila. Check natin. Tago ka. May 7, 4, 3 pa. Ayan. So, ilang kaya yung inallocate ko dito? One processor lang din yun. Okay na, hindi ko na pakikialaman.
Tayo lang natin silang mag-boot. So, sa case natin, antayin lang natin kasi matagal talaga yung boot up niyan. Mabagal. Ayan. Check ko nga sa ano ko. Okay. Then, habang inantay nyo, kunin nyo na yung ano, IP nyo. Ayan. So, nakuha nyo na yung IP. Tagal talaga. Wait lang. Ayun, nag-boot up na yung isa, yung DNS. Waiting tayo dun sa isa. Pag nag-lag to, ayan, i-power off natin yan, din ulitin yung boot, which is hassle sa part. Ayan. So, antayin lang natin, may lalabas dyan na server, yung parang dashboard. May lalabas na dashboard dyan. Ayun, so yung server manager dashboard lumabas na sa isa nating VM. While waiting naman tayo sa isa. So, ito, meron na siya. I-guess lang natin yan. Then, tago natin saglit. And then, ito, open network and internet settings natin kasi i-static IP natin siya.
set up na rin natin sa kabila. Open network settings. Yun. Korat lang. Tagal lang kasi mag-loading. And then, punta tayo sa change adapter options. Click lang natin yan. Yan. So, lumabas na siya sa kabila. Ang gagawin natin, edit natin yan. So, right click. Ayan. Kung ayaw mag-right click, double click nyo na lang. Ayan, late lumabas. So, pag lumabas to, properties lang. Then, sa kabila din. Properties. Mas ano pang lumabas to kesa dito. Ito lang talaga yung nakakurat na part dito. Sobrang tagal mag-loading. Pati rin sa ibang VM basta Windows. Marami kumain. Yung Windows ko dito. Ito, itong dalawang to. Sobrang tagal. Yun, so, unang-unang lumabas to. So, hanapin nyo lang dyan yung Internet Protocol version 4. Then, so, double click. Then, use the following IP address. So, check yung CMD nyo. Hanapin nyo yung IP nyo. So, ito yung IP ko kasi naka-wireless ako. Gamit ko laptop. So, 192.168.100.169. So, ito yung network ID mo. And then, dapat same range kayo ng IP. So, ang gagamitin ko is 181 para dito. So, 192.168.100.181. Subnet mask, mag-autofill yan. And then, yung default gateway natin is ito. So, 192.168.100.1. And then, yung preferred DNS server, so, wait lang. Dapat pala ito inuna ko kasi para mas maintindihan nyo. So, try natin itong edit. Double click. Okay. Seems, ayun, naglag nga. Huwag ka mag-crash. Hindi siya nag-crash. Buti na lang. So, ang kakarga natin sa kanya is 180. Yung IP niya, then default gateway. So, dito na part na to, DNS yung DNS natin na VM. Ang ikakarga natin sa preferred DNS server is kung anong kinalaga mo doon sa IP address mo lang. 168.100.180. So, goods na yan. So, okay natin. And then, pag dito naman sa web na VM, yung 181 natin, ang ikakarga natin na preferred DNS server is yung IP address ni DNS na VM natin. So, 192.168.100.180. Okay. So, okay lang natin. Okay. Then, X. So, pag lumabas yung ganyan na part, yung i-allow lang natin yan. So, yes. So, X lang natin. So, punta tayo ng settings.
Kasi papatay natin yung firewall. So, sa case ko, nakapatay na yung firewall ko. Yun, papatay na. And then, sorry guys, bosses issues. So, firewall lang natin. Yan, so, kakalabas lang dito. So, yes natin yan. Ang bagal ng DNS. So, i-off natin yung firewall. Turn off, turn off. Okay. So, search nyo lang firewall and then pindutin nyo lang to. Trapping na natin habang nag-antay sa kabila. Yan. So, ang IP address nitong web natin is 181, di ba? So, ping 102.168.100.181. Dapat mag-ping siya. Yan, pinging. Goods. Ito naman sa kabila. Tagal. Buksan na rin natin yung CMD. So, ping 102.168.100.169 ba? Yung 169 na. Dapat lang mag-ping ka. Kasi pag hindi nag-ping guys, may problema. Una dyan na nakikita ko is yung hindi nakapatay yung firewall. And then, sa MAC address, and then sa bridge adapter options. Tatlo lang pwede niya maging problema dyan. Tapos dito, waiting lang natin. Hindi pa kasi nakapatay yung firewall nito. Tayin lang natin. Sana hindi na natin kailangan i-start. Hindi siya naman. Actually, pwede dito kasi walang pipinutin ka ng lalabas. Okay, dito na lang. Like, unlike dito na. Firewall off. Yun. Tagal talaga lumabas, no? Pa-eme naman to. Then, firewall natin. And then, pintil lang natin to. Turn off, turn off. Okay. So, na-turn off na natin yung ano niya. Na-turn off na natin yung firewall ng dalawa. So, dapat magpiping na silang dalawa. So, unahin natin dito si web. So, 180 yung IP address ni DNS natin. Yun. Goods. Ayun yung first checkpoint nyo, guys. Ito yung important na part. 181. Yun. So, okay na tayo sa first checkpoint natin. And then, pangalawa, is dito tayo sa web. Tako ka muna. Ganyan. And then, ang una natin gagawin, punta tayo dito sa sa server manager. And then, click nyo to our roles and features. So, gagawa tayo ng website natin, mag-host tayo. And then, mag-next lang kayo ng ganyan. Next lang. Next. Hanggang sa dumating dito na part. So, hahanapin nyo yung web server ISS. Ito. So, add features. Then, next. Next lang ulit. Then, next lang ulit. And then, next lang ulit. And then, ito. Let's start the destination server. Automatically required. Yes. And then, click install. Tapos ito, install. Magantay lang kayo. Kaya mag-scroll muna.
Wait lang. Naka-active ba yung ano, ba't ang tagal? Check ko lang nga. Share. Nasaan ulit makikita yun? Nakalimutan ko na. Um, Hindi nagpakita. Yes, naka-automatic naman. So, matagal lang talaga. Antayin na lang natin. And so, after magantay ng matagal, installation completed na tayo. So, close lang natin to. And then, pag natapos na yun, so, na-install na, diba? Punta kayo dito sa tools. And then, hanapin nyo yung Internet Information Services, ISS Manager. Click lang yan. And then, uh, drop down. And then, drop down lang dyan na part. So, may makikita yung default website. Pero hindi tayo dyan pupunta. Pinakita ko lang. Kasi dyan lang din tayo mapupunta mamaya. So, File Explorer tayo. Hindi pala dito. Sorry. Dito. So, buksan natin yung File Explorer nito. Ang kukugip, guys. Ang kukugip. So, this PC. Punta kayo sa C. And then, program files. Ayun, inetpub. And then, www root. So, tama. Mayroon tayong ganyan. So, dapat pagkabukas niya, may dalang, andyan yung dalang file na yan. So, next naman is right-click kasi gagawa tayo ng basic website. Basic lang. So, labat folder yung nagawa. Then, yung text document. And, HTML. Nakalimutan ko na mag-program ng HTML. Uh-huh. And, HTML. Then, karga natin sa title niya. Kagebunshi. And then, patapos ng head, body. And then, H1 tayo. H1. Rasengan. Uzuhiko. Siyempre, Boruto tayo. Boruto fan. Kahit i-bash nila. Yan. H1, HTML. Okay. So, goods na to. Napapala tayo ng body. So, body. Then, save. Save as. Sorry. Save as.
index.html. So, dapat may HTML file dito. Ayan. So, X lang natin to. Feel ko wala namang mali sa code. Then, double click natin yung index.html. Check lang natin guys. Ganun. Rasengan Usugi ko. Goods tayo dyan. So, don't use recommended settings. Okay. So, goods na tayo sa part na to. Cancel lang natin. Close all tabs. Then, X. So, balik tayo dito sa default website. So, ayan. Then, default document. Itataas lang natin si index.html. Move up. Press yung priority. Isa pa. Isa pa. Yan, so goods na tayo dito. So, default website. Default website. Okay na. Okay na tayo dyan. And then, dito naman sa kabila, si DNS. Ang una natin gagawin sa kanya, ayan, add rows and features, same process kanina. And then, DNS server. Add features. Next. 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 Restart if needed. Yes. Then install. Antayin lang natin. So, tagal talaga mag-install. So, installation done. So, close natin. And then, punta tayo ng tools. Hanapin DNS. Lah. Uy, ngayon lang lumabas to. So, ignore. So, tools. Then, DNS. Ayan. Gulat ako. Yung kanina ngayon lang lumabas yun. Sa mga past na paggamit ko hindi siya lumabas. So, to DNS, double click. Ayun. So, hanapin nyo dyan yung phone. Nag-stop yung recording naman. Diyos ko, OBS. So, dito tayo. So, sana hindi nawala. I-ayos ko na lang sa pag-attach ng video. So, una na, dalawang gagalawin natin dito. Itong dalawa to. So, una dito. So, reverse forward lookup zone, new zone. Next. And then, next lang tayo. So, zone name, Naruto. Dot local. Yan yung gagamitin ko. And then next, finish. So, yan, may Naruto.local na tayo. And then, una tayong gagawin, pasok kayo dun sa Naruto.local. And then, mag-new host tayo. This is, domain name is blank. So, karga natin dyan. So, www. And then, 192.168.100.181. Yung IP address nitong web na to, itong VM na to, yun yung kakarga natin dito. Then add host. Okay, successfully created. And then, new alias naman.
So, kakarga natin dito is SRV1. Server 1. Browse. Ganyan. So, yung makita kayo, ayan. So, okay. Then, okay. So, ayun, meron na. And then, pagkatapos ng forward lookup zone, dito naman tayo sa reverse. So, new zone. Next. 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 Network ID natin. Yung sinabi ko kanina, 192.168.100. Then, next. Then, next. And then, next. And then, finish. So, ayun lang sa ano. Yan. So, ayun lang yung sa part na to. For the fully qualified lookup zone natin, zones natin, yung reverse lookup zones, dapat created yung sa forward lookup zones natin and finish. Yan. So, tapos na. Check nyo lang. Yan. And then, since tapos na, dapat buksan natin yung dalawang browser na yan. And then, and then not use recommended settings. Okay. And then, ang ikarga natin is www.naruto.local. Dapat ma-access natin yan. Yung na-access natin sa wakas. Then, www.naruto.local. Ayun, so ibig sabihin, working yung ginagamit natin. Then, first, aayusin naman natin yung yung second checkpoint natin. Ang third checkpoint natin is dapat ma-access ni physical yung natin, yung ginawa natin na web na to. So, first, pag hindi mo pa ginalaw kung hindi naka-static yung DNS mo sa physical, hindi mo ma-access yan. So, una, mag-static muna tayo. Properties. Ayun, paghanapin nyo itong DNS server assignment, edit, then gawin yung manual, IPv4, then yung DNS 192.168.100.180. Ayan. Then save. Ayan. So, kung ginawa niyo yun, tapos gumagamit kayo ng internet, tapos biglang nawalan, hindi kayo maka-access ng Facebook, ganun talaga, pinakailaman yung DNS eh. So, ayan. So, karga natin dito. www.andre.local naruto.local. Na-access natin. Good. Ang final checkpoint natin is yung sa phone. Is yung sa phone. So, phone yung gagamitin na natin na final. And gagawin ko is 990. Screen record ko na lang dyan ipakita. So, napagana natin, no? Ayan. So, sa phone na tayo. Ang una mong gagawin, punta ka dito sa wifi nyo. Hanapin nyo yung IP settings. Ayan, IP settings. Then, static kayo. Then, karga kayo ng IP, same range. Umiyok pa. Same range lang. Gateway. Then, sa DNS server. Sa DNS, karga natin dito yung 192.168.100.180. So, ito yung sa case ko, ha. Depende kung ano yung kakarga nyo. Doon sa naging sa DNS server nyo. Then save. Ayan. Then dapat pag ma-access na natin agad to. So to local.
Na-access na siya agad. At hindi siya na-access. Why? Wait lang. Hindi ko na ano, laki pala ng ano. Sobrang late lang yun. Laki pala. Ayaw niya. Lang bakit? Local. Yun. Na-access niya. So, ayun lang. Dito sa phone. So, ito yung pang last na checkpoint nyo. Ipakita ko na lang naka-screen record naman. Ma-access niya. Ngayon, ito yung sasabihin ko. Kung hindi nyo kaya yung sa dito na part, hindi nyo mahanap yung pang, ano niya, pang palit ng DNS server, pwede nyo i-download tong DNS changer. Dito nyo palitan, madali lang yan. Mapapalitan nyo naman agad. Kung hindi nyo kaya sa manually. And then, sa case ko, pang limang phone ko to na try. So, sa cellphone ko, brat, sa kapatid ko, mother and father ko, hindi sila gumagana. And then, nahiram ko yung phone ng kapatid ko, pinaka-last. Gumagana yung sa pag-access na part sa DNS using phone. So, case-to-case basis na rin yan kasi nagtanong din ako sa mga klase and then sa mga kakilala na gumawa din ito. Yes po, hindi rin po nila ma-access sa ibang phone. Sa ibang phone gumagana, sa iba hindi. So, ito lang sa Laba 115. Sana may natutunan kayo. Thank you.